Magandang araw mga mag-aaral sa ikaapat na baitang. Halina kayo at pag-usapan natin ang paksa nating pag-aaralan. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa ang pandaigdigang deklarasyon ng mga karapatang pantao. Ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR ay nabuo at nilagdaan noong 1948. Isa ang Pilipinas sa mga lumagda sa deklarasyong ito, kaya naman dapat itong ipatupad sa ating bansa. Binigyang diin ng pandaigdigang deklarasyon ng karapatang pantao na lahat ng tao ay isinilang na malaya at may pantay-pantay na dignidad. Itinakda nito ang pangunahing prinsipyo ng pagkakapantay-pantay at pagbabawal sa diskriminasyon upang matamasa ang karapatang pantao at ang mga pangunahing kalayaan ng tao. Alamin natin ang mga sibil na probisyon ng UDHR o Universal Declaration of Human Rights. Una, magkaroon ng ari-arian. Pangalawa, pagkilala sa tao sa harap ng batas. Pangatlo, mag-asawa at magkaroon ng pamilya. Pang-apat, pantay na proteksyon sa harap ng batas. At ang panglima, karapatang mabuhay, maging malaya at maging ligtas. Pang-anim, kalayaan sa pagiging alipin at puwersahang pagtatrabaho o paninilbihan. Pang-pito, epektibong paraan panghukuman laban sa paglabag sa karapatang pantao. Pang-walo, kalayaan sa pagpili ng lugar na titirhan at maging sa pag-alis sa isang lugar. Pang-siyam, kalayaan sa walang dahilang pag-aaresto, detensyon at pagpapalayas sa sariling bansa. Pang-sampu, pagpapalagay na walang kasalanan ang isang tao hanggang hindi napatunayang may sala. At pang-11, hindi dapat bigyang kaparusahan sa isang aksyon na hindi pa krimen noong ito ay ginawa. Pang-12, pantay na paglilitis at pagdinig pampubliko ng isang malaya at walang kinikilingang tribunal. Pang-13, kalayaan sa pakikialam sa pagiging isang pribadong individual, pamilya, bahay at mga sulat. Pang-14, kalayaan laban sa pananakit at malupit, di makatao at nakakababang uri ng pagtrato at kaparusahan. Alamin naman natin ang mga politikal na karapatan. Ano ba ang mga politikal na karapatan ng isang tao? Una, pagsali sa pamahalaan ng sariling bansa. Pangalawa, karapatang magkaroon ng nasyonalidad. Pangatlo, kalayaan sa sariling opinyon at pagsasalita. Pangapat, kalayaan sa pag-iisip, konsensya at relihiyon. Panglima, kalayaan sa tahimik na asemblea at asosasyon. Pang-anim, pagkakaroon ng pantay na serbisyo publiko sa sariling bansa. Pang-pito, karapatan sa asylum. Ano ba yung sabihin ng asylum, class? Ang asylum ay ang paghingi ng karapatang maging mamamayan ng isang bansa kung sakaling ang isang tao ay napaalis sa kanyang bansa dahil sa pagtutol sa pamahalaan. Alamin naman natin ang mga karapatan sa pangkabuhayan, panlipunan at pangkultura.
Ito ay ang mga sumusunod. Tandaan po natin. Una, karapatan sa pagpapahinga at paglilibang. Pangalawa, karapatan sa panlipunang seguridad. Pangatlo, pantay na bayad sa pantay na paggawa. Pangapat, bigyan ng proteksyon ang mga ina at anak. Panglima, bumuo at sumali sa mga unyong pangkalakal. Pang-anim, karapatan sa partisipasyon sa buhay kultural ng isang pamayanan. Pang-pito, karapatang magkaroon ng hanap buhay at kalayaan sa pagpili ng empleyo. Pang-walo, karapatang kabayaran sa trabaho nang nagbibigay respeto sa pamumuhay na may dignidad. Pang-siyam, karapatan sa edukasyon. Ang magulang ay ang karapatang mamili ng edukasyon ng kanilang anak. Pang-sampu, maayos na pamumuhay upang maging malusog. Kasama rito ang karapatan sa pagkain, pananamit, pabahay at gamot. Pang-11, magkaroon ng proteksyon sa moral at material na interes na nagreresulta sa pagiging may akda ng siyentipiko, literary at artistikong produksyon. Pang-12, magkaroon ng seguridad sa panahon na walang hanap buhay, pagkakasakit, pagkakaroon ng kapansanan, pagkamatay ng asawa, pagtanda at iba pang pagkakataon na wala sa kontrol ng tao. Alamin naman natin class ang mga paglabag sa karapatan. Ang anumang karapatan na hindi na ipagkakaloob o natatamasa ng tao ay isang uri ng paglabag sa karapatang pantao. Ang paglabag sa karapatang pantao ay masasalamin kapag nilabag ng tao at ng Estado ang saligang batas ng Pilipinas at ang mga pandaigdigang instrumento sa karapatang pantao. May iba't ibang anyo ng paglabag sa karapatang pantao. Ito ay ang mga sumusunod. Una, pisikal na paglabag. Ano bang ibig sabihin nito, class? Ibig sabihin, may tuturing itong pisikal na paglabag kapag ang nasaktan ay ang pisikal na pangangatawan ng tao. Ang pananakit, pambubugbog, pagtitil ng buhay, pagputol sa anumang bahagi ng katawan ay ilan sa halimbawa ng pisikal na paglabag. Maging ang sexual na pananakit tulad ng panghahalay at pagsasamantala ay isang pisikal na paglabag sa karapatang pantao. Pangalawa, psychological at emosyonal na paglabag sa karapatang pantao. Ano bang ibig sabihin nito? Ang pisikal na pananakit ay nagdudulot ng trauma sa isang tao. Ito ang dahilan kaya nawawalan ng kapayapaan ng loob ang isang tao at bumababa ang pagtingin niya sa kanyang sarili. Maging ang pagsasalita ng masama sa tao ay isang uri ng psychological na paglabag sa kanyang karapatan, sapagkat ito ay nagresulta sa balisang estado ng isang tao. Pangatlo, struktural. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang kaayusan ng lipunan batay sa kung sino ang may kapangyarihan, kayamanan, at kalagayan sa lipunan ay simula ng hindi pagtatamasa ng karapatang struktural. Ang struktural na paglabag ay makikita kung ang tao ay walang kabuhayan, mababa ang kanyang kalagayan sa lipunan, at wala siyang kapangyarihan magdesisyon para sa sarili, sa pamilya, sa pamayanan, sa bansa at sa daigdig. Ang mga paglabag sa karapatang pantao ay nangyayari sa tahanan, pamayanan, paaralan, trabaho, bansa at daigdig. Sa mundo, lahat din ng uri ng paglabag ay madarama
kapag ang mga kinatawan ng mga bansa ay nakasakit sa mga tao o kaya ay gumawa ng mga kasunduang nakasasama sa tao. Ilan dito ay ang pakikipagdigmaan, paggawa ng mga armas pandigmaan, at pakikipagkalakal na ang mayayamang bansa lamang ang may pakinabang. Alamin naman natin ang mga hakbang upang mabigyang proteksyon laban sa mga paglabag sa karapatang pantao. May mga hakbang o paraan upang mabigyan ng proteksyon at hindi malabag ang ating karapatan bilang tao. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, pagdulog sa mga lokal na hukuman. Maaring dumulog sa katarungang pambarangay ang mga taong nalabag ang kanilang karapatan, lalo na kapag ang uri ng paglabag ay sakop nito. Kapag hindi sakop ang kaso, ay ipapasa sa tamang hukuman. May mga libreng abogado ang kagawaran ng katarungan, ang Komisyon sa Karapatang Pantao at iba pang institusyon na maaring makatulong sa pagsasampa at paglilitis ng kaso. Ang mga karapatang sibil at politikal ang karaniwang dinidinig ng mga korte sa Pilipinas. Ang mga kawani ng pamahalaan ay maaaring magsampa ng reklamo sa kanilang mga opisina o sa Komisyon ng Serbisyo Sibil at kung ang pagkakasala ay may malakas na ebidensya, maaari itong idulog sa sandigang bayan. Ang kagawaran ng paggawa at empleyo ay tumutulong naman sa mga manggagawa hinggil sa paglabag ng kanilang karapatang may kinalaman sa paggawa. Ang Komisyon ng Karapatang Pantao at Public Attorney's Office ng Kagawaran ng Katarungan ay nagbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga Pilipinong mahihirap. Pangalawa, pagdulog sa Pandaigdigang Korteng Pangkatarungan o International Court of Justice. Ano ibig sabihin nito? Ang mga kaso naman na may kinalaman sa mga alitan ng tao na galing sa iba't ibang nasyonalidad o alitan ng mga bansa ay idinudulog sa Pandaigdigang Hukumang Pangkatarungan. Nililitis nila ang mga kaso na nagiging sagabal sa pagsusulong ng karapatang pantao. Pangatlo, edukasyon para sa karapatang pantao. Ang pinakamahusay na paraan upang hindi malabag ang karapatang pantao ng bawat mamamayan ay edukasyon. Ang pag-alam sa iba't ibang karapatan ng tao, maging ang mga paglabag, ay malaking tulong upang maging mapayapa ang ating lipunan. Ang pag-aaral ng ating karapatan ay siyang magmumulat ng ating kaisipan upang ito ay maisabuhay. At ang pangatlo, pagsasabuhay ng karapatang pantao. Isa sa mahalagang hakbang upang mapigilan at hindi malabag ang ating karapatan ay ang pagsasabuhay ng mga natutuhan sa kaisipan at kaalaman hinggil sa karapatang pantao. Ang wastong paggamit ng ating mga karapatan at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay isang mahusay na sandata sa pagsusulong natin ng karapatang pantao. Kaya class, ang mga karapatang ipinagkaloob sa atin ng ating pamahalaan ay huwag po natin abusuhin, gamitin po natin ng tama o wasto. Igalang po natin ang mga batas na ipinatutupad ng ating pamahalaan. Huwag po natin ito abusuhin. Bilang isang mamamayang Pilipino, dapat alam mo ang mga karapatang ipinagkaloob sa iyo. Huwag po natin kalimutan ang ating napag-aralan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Ito po ang iyong guro si Ginoong Hernan na nagsasabi, mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti.